mga kapatid, pag nagmamotor po kayo, lagi po kayong mag-ingat pag single. Kailangan po nasa tamang lugar po kayo, nasa right po kayo, keep right. Lagi po kayong mag-iingat. Tingnan niyo yung dalawang Alpha. Nagkutkot ng liig, tapos dito lumalapit sa lift. Kasi mahirap doon pag nasagi ka, kung motor lang ang gamit mo, single, yun ang delikado. Basta kung saan yung linya mo, doon ka lang. Katulad yan, yung mga nakapila dyan. Kasi itong 4 lanes mga Carpi, itong 4 lanes na kalsada, yung dating kalsada na dalawa sorry sorry mga Carpi, parang inubot tayo doon. Yung dalawang dating kalsada po yan, na ngayon nadagdagan naman ng dalawa, magkabilaan po yan mga Carpi. Yung nasa gitna po, yan po ang daanan ng mga malalaking sasakyan, saka mabilis tumakbo na sasakyan, yung nagmamadali. Yan po ang area nila. Tapos yung nasa bandang kabila, sa right naman, yan yung mga daanan ng mga, nandyan na halo-halo. Nandyan yung tricycle, single motor, kung hindi naman madali ang takbo. Mga kubuta, alam niyo yung kubuta, yung sa basakan. Actually bawal yun sa highway Yung mga nagbibisikleta, kailangan nasa gilid lang. Marami ako napapansin ng mga single motor na dito dumadaan sa gitna ng kalsada. Actually mga Carpi, hindi po dyan ang daanan ninyo, yung mga nakikinig na single motor. Pag mabagal ka tumakbo, nasa gilid po kayo, dan sa right. Yung mga kapatid natin na riders. Kaya nga minsan nakikita ninyo yung sa ibang area, sa ibang lugar, may nakamotor, may nakakotse o anong klaseng sasakyan na malaki, yung sinasadyang bungguin yung rider. Dahil doon po sa ang suspetsa ko po doon, na yun siguro yung driver ng malaki tulad na limba kotse or Hilux, Fortuner, basta medyo malalaki na sasakyan or maging busman. Kaya siguro nila sinasagi yung mga single motor dahil dun sa wala siya sa linya, hindi siya pumupunta dun sa linya niya. Ngayon may mga ibang driver din na mainit din ng ulo, mga Carpi. Kaya pag na-bad trip o lagi siguro nagbubusina, pip 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 pip, tapos hindi pinapansin ng naka-ride ng motor, kaya sinasagi na lang niya yung motor na yun doon sa pagkakainis niya. Pero sana naman po, kontrolin natin yung galit natin, yung mga nagdadrive ng malaking sasakyan or hindi motor ang dinadrive. Kawa naman po yung rider. Kahit na gano'n tayo ka inis doon, anuin natin yung silakbo ng damdamin natin. Isipin natin may pamilya po yan, katulad din po natin na mayroon din po tayong pamilya nag-aantay sa bahay. Kaya magbigayan ng lugar, magtutulungan at mahalin natin yung kapwa natin. Wala naman mawawala sa atin kung tayo yung nag-adjust, kasi biyaya ng Panginoon yun, na nakontrol mo yung galit mo o inis mo dun sa
tao. Kaya po mga karpi, lagi po natin tandaan, ang pagmamahal at respeto ay para po yan sa atin. Diyan po tayo kinabiyayaan ng ating Panginoon Allah. Kaya tayo nakakatanggap ng mga grasya dahil doon sa ating mabuting pag-uugali. Kaya napapansin ninyo mga karpe, pagka nagbiyahe ka, pag alis mo lang pa lang ng bahay, manalangin ka na, nasanay mapalayo ka doon kay mapalayo ka sa demonyo na makontrol niya yung isip mo. Kaya kahit anong galit mo, isipin mo lang na kaya ka nagagalit dahil napasukan ka ng isang demonyo. Kaya i-control mo yun. Mag-adjust ka na umalis ako kanina ng bahay. Ang inisip ko kahit na may makaaway ako, hindi ako magkikipag-away, hindi ako maglaban. Kasi sa biyahe kasi ano-ano na yan, nandyan yung may malalaking problema, iniisip mo paano makahanap ng pera, pambayad sa ospital o ano man yung babayaran niya. Kaya may init ang ulo ang iba. Kaya sana lagi po tayong manalangin sa may kapal na ilayo tayo sa kapahamakan. Wag po yung laging mainitin ang ulo. Basta tayo ay mag-adjust. Ako naman, kahit na nakukusunadahan po ako mga karpi, mga mandirigma, hindi ako nagre-react na lumaban. Basta nag-adjust ako kasi para din sa atin yun, yung walang mangyaring problema. Mas maganda na yung ikaw mag-adjust, hindi naman kakulangan sa buhay mo kung mag-adjust ka, magpakumbaba ka sa kapwa mo. At least alam mo sa sarili mo na pag pinatulan mo itong tao na to, eh talagang may paglalagyan. Pero hindi niya alam yon na kung papatulan mo, mayroon siyang paglalagyan. Kaya sa sarili lang natin yun. Kasi masaya ang ating Panginoon pagka nakapag-adjust ka sa galit mo. Sabi niya, babatiin ka pa ng good job. Good job, ano tawag yan sa tagasunod ko, ano, na nakontrol mo yung ego, yung galit mo, yung inis mo. Kaya pagdating mo sa bahay, walang nangyaring problema sa daan. Pagdating mo, peaceful lang isip mo. So may isip mo na kung napatulan ko yun, aywan ko lang. So siyempre pagdating mo ng bahay, wala ka rin katahimikan, ako konsensya ka din. Kaya lagi po natin tandaan yung control po natin yung sarili natin sa galit. Kasi lahat naman ng tao may mga galit yan, matatapang lahat yan. Pero alam niyo mga karpi, iba-ibang klase ang tapang. Kumbaga sa level, yung tapang na yan, magkakaiba ng level. Yung ikaw yung pinakamatapang, tapos hindi mo pala alam mayroong mas matapang pa sa'yo. Yun siya mga karpi. Ganun ang nangyayari. Matapang ka na nga, may mas matapang pa sa'yo. Yung mas matapang pa doon sa matapang, may mas matapang pa doon mga karpi. Ganyan talaga. Yung pinakamatapang, mayroon pang pinakamatapang doon. Oo.
Siguro may mga nakita na kayo na ang tapang-tapang, pero may mas matapang pa pala sa kanya. Di po ba mga RP? Pero ang pinakamatapang na walang makaka level up doon sa tapang niya ay yung masabar, yung talaw ba, hindi ko alam sa Tagalog yan, yung hindi maglaban. Yan ang pinaka alam ko na matapang, yung nagsabar ka, para yung parang takutin ba, matakutin gano'n. Pero once na yan ang lumaban, wala nang ano, kumbaga wala na yan pipiliin. Kumbaga sa bakbakan, matirang matibay, ganun yan pagka lumaban yung talawan mga karpi. Kasi mga talawan mga karpi, kaya hindi lumalaban yan. Lagi po nila iniisip yung sarili nila at saka yung pamilya nila, kaya nag-a-adjust po sila. Ikaw na matapang, pag nakita mo yun sa tao na nagpakaumbaba, huwag mong isipin na natakot sa'yo. Magpasalamat ka kasi hindi ka niya pinatulan. Kasi kung papatulan ka, may paglalagyan ka. Ganyan po yung mga taong hindi matatapang. Sana po mga karpi, nakakuha po tayo ng aral dito sa ating kwento. Habang nagbibiyahe po ako ay nagkukwento, para po mamaya mayroon akong pang reels na ma-upload. Si Mita, ang recommenda niya sa akin 6 na reels na kailangan may upload ko. So ito, putulin ko mamaya pag upload. Lagyan natin ng part 1, part 2, part 3 every 3 minutes o ano. Sige po mga karpi, kasi talagang nagkakurog-kurog itong video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay tayo ay magmahalan, magkaisa, magtulungan sa ating mga kapwa. Huwag natin pabayaan ang ating mga sarili. Lagi po tayong mag-iingat sa ating mga lakad, sa mga paghahanap buhay, kung saan man po tayo naroroon mga karpi. Lagi po natin tandaan at alalahanin ang ating Panginoon Allah. Kung ano man yung kinikilala mong Diyos mo, huwag mong kalimutan, manalangin palagi pag-alis ng bahay at pagdating ng bahay. Yan po ang aking masasabi mga karpi. Maraming salamat po sa inyo.